Ang dalawang paa ng babae ay biglang lumutang palayo sa lupa. Agad tumawag ang pamilya niya sa emergency hotline, ngunit hindi man lang siya maibalik ng doktor sa lupa, ni hindi man lang siya mailipat kahit kaunti. Makalipas ang kalahating oras, tumaas pa siya ng ilang sentimetro. Dahil walang mahanap na paraan ng mga doktor, kumuha na lang sila ng sample ng dugo para sa pagsusuri. Simula noon, si Bea, ang babaeng iyon, ay kailangang gawin ang lahat habang nakalutang sa hangin, pag-inom ng tubig, pagkain, pagtulog, pagligo, pati pag-ihi at pagdumi. Isang linggo ang lumipas at may dumating na eksperto sa kanilang bahay. Sinukat nito ang layo ni Bea mula sa lupa at nagsabing, kung magpapatuloy ito, sa loob ng 3 buwan, aabot siya sa 10,000 metro ang taas. Kakailanganin na niya ng spacesuit at oxygen mask. Dagdag pa ng eksperto, pagkalipas pa ng 3 buwan, lalampas siya sa linya ng mundo at tuluyang papasok sa kalawakan, kung saan siya mamamatay. Ang mas nakakatakot, wala siyang paraan para pigilan ang pag-angat ni Bea. Ang tanging maipapayaw lamang niya ay tulungan itong maging komportable hanggat maaari. Sa mga sandaling iyon, sumabit na ang ulo ni Bea sa kisame. Walang pag-aalinlangan, binasag ng kanyang asawa ang sahig ng ikalawang palapag para lang maibsan ang hirap ng asawa. Di nagtagal, umabot siya sa silid ng anak nilang babae. Nagpaalam ang anak na huminto muna sa pag-aaral upang alagaan ang ina, ngunit nagalit si Bea at sinigawan ito. Kinagabihan, sinuotan siya ng kanyang kapatid ng magandang bestida upang makasama ng asawa sa isang maganda at tahimik na gabi. Ngunit nang umuwi ang anak, nakita nitong may tali sa paan ng ina, ginawa pala ito ng ama upang hindi siya tuluyang lumipad palayo. Tinangka ng anak na putulin ang tali ngunit pinigilan siya ng ama. Pagkalipas lamang ng matagal na paghihintay ay pinayagan siya nitong putulin ang tali, sabay pakawalan din ng lahat ng pag-asa. Makalipas ang ilang araw, umabot na si Bea sa bubong ng bahay. Nakalutang siya sa ere, at ang mag-ama ay kailangang gumamit ng elevator upang makita siya, magdala ng pagkain, damit, cellphone, at oxygen. Nilagay nila lahat ng ito sa malaking backpack para kahit papaano ay mapabagal ang kanyang pag-akyat. Inilagay din ng anak ang isang MP3 player, na labis na ikinatuwa ni Bea at napaiyak siya. Sa huling pagbisita, niyakap siya ng mahigpit ng asawa, alam niyang iyon na ang huling pagkakataon. Habang patuloy siyang umaakyat, lalo pang tumitindi ang sikat ng araw, luminipis ang hangin, at bumababa ang temperatura. Namumula at namamaga ang kanyang mukha sa lamig, kaya napilitan siyang magsuot ng mas maraming damit. Isang araw, naubos na ang kanyang pagkain. Tumawag siya sa bahay, ngunit hindi upang humingi ng pagkain, tinanong lamang niya kung nag-aaral ng mabuti ang anak at kung maayos ba ito sa bahay. Pareho silang nag-aalala sa isa't isa, pero pinipigilan ang emosyon. Hanggang sa hindi na nakayanan ng anak at ibinaba ang tawag. Tinitigan ni Bea ang telepono, pinilit ang sariling maging matatag, at inilabas ang MP3 upang makinig ng musika. Ngunit nadulas ito at nahulog patungo sa lupa. Sa sobrang lungkot, napasigaw siya ng ubod ng lakas, isang sigaw na naglabas ng lahat ng sakit sa puso niya. Biglang dumating ang libu-libong ibon na lumilipad sa paligid niya. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng ganoong kagandang tanawin. Napangiti siya, sumayaw pa sa hangin habang nakapalibot sa kanya ang mga ibon. Ngunit maya-maya ay umulan. Dahil hindi siya makagalaw, nabasa siya ng todo. Sa ibaba, nakatingala ang asawa, nag-aalala, habang taimtim na nananalangin ang anak. Pagkatapos ng ulan, umabot na siya sa ibabaw ng mga ulap. Kinailangan na niyang gumamit ng oxygen upang makahinga. Tinawagan niya ang pamilya sa huling pagkakataon, pinayuhan ang anak na mag-aral ng mabuti at sinabing ito ang kanyang pinakamalaking karangalan. Nais din niyang magkabati ang anak at ama. Pagkatapos ay inihulog niya ang backpack pabalik sa lupa, tanda ng kanyang huling pamamaalam.
Sumikat ang araw, at bumilis ang kanyang pag-akyat. Sa huling sandali, binigkas niya, "Mahal ko kayo." At tuluyan na siyang naglaho sa kalawakan. Nang makita ng kanyang pamilya ang nahulog na cellphone, naintindihan nila ang nangyari. Magkayakap ang mag-ama sa sahig, umiiyak. Kinabukasan, inayos ang butas sa kisame. Inihanda ng anak ang almusal para sa ama. Kahit medyo hilaw, pinuri pa rin siya nito. Binuksan ng anak ang aklat habang kumakain at nagpatuloy sa pag-aaral. Natapos ang pelikula sa puntong iyon. Marahil, ganoon talaga ang buhay, minsan lang natin nauunawaan ang halaga ng isang tao kapag nawala na siya. Pero sana, matuto tayong pahalagahan sila habang narito pa, upang kahit mawala sila bukas, wala tayong pagsisihan.